dumating itong punto na merong krisis sa langis, meron bang maitutulong ang China sa atin? Naku, malaki po ang maitutulong ng China. So sa madaling salita, attorney, ang problema natin ngayon ay langis. May krisis tayo sa langis sa ating bansa dahil dito sa gulo sa Middle East. Bilang isang chairman ng Association of Philippine-China Understanding o APCO, ano bang may tutulong ba ang China para sa supply ng langis sa ating bansa? O iba, hindi lamang China siguro, yung mga kalapit bansa natin para matugunan man lang. Dahil yun ang pinakapunot dulo eh. Bakit nagtataasan lahat ng mga bilihin at bakit nagkakaroon tayo ng mga problema dahil sa supply ng langis at dahil nga itong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay nagtaasan. Unahin natin itong bansang China. No? Ang China ang may pinakamalaking mga oil refinery sa buong Asia, if not sa buong mundo. Sila, ang dami po nilang mga malalakihan, mga oil refineries at malaki rin po yung kanilang ugnayan sa Russia. So ibig kong sabihin dito, pag-supply ng langis ang pag-uusapan at ang pangangailangan ng China, meron silang mapagkukunan kaagad. Ang Russia, no? Sa buong mundo kasi, ang may pinakamalaking mga oil reserves dyan, dyan po sa Middle East, sa Venezuela, sa Amerika at saka sa Russia. I think ang Russia ay mas malaki pa yung kanilang oil reserve dyan kaysa sa Saudi Arabia. So sila ang may pinakamalaking mapagkukunan ng China kasi magandang relasyon ng Russia at ng China eh. So pag umaangkat ng langis ang China sa Russia, dadalhin nila dyan sa China at i-refine nila yan at maaaring ibenta po nila yan sa ibang bansa dito sa Southeast Asia o dito sa ating lugar, sa rehiyon natin. Pero maganda ba yung relasyon natin ngayon sa China? Yun ang malaking katanungan eh. Kaya ako po bilang chairman ng Association for Philippines-China Understanding, lagi kong sinasabi yan na meron man tayong kunting sigalot po dyan sa West Philippine Sea o dyan sa South China Sea, sa China. Eh hindi po yun dapat ang maging ultimate definition ng ating foreign relations with China. Hayaan natin yung Department of Foreign Affairs na sila ang mag-usap sa kanilang counterparts sa China para hindi lumala yung tensyon at hindi lumala yung problema. Pero ang nangyayari kasi, maraming grupo dito sa Pilipinas at kanila pong inaayudahan yung tinatawag nating sense of nationalism daw kuno na parang pinapalabas nila na kaaway na natin ang China at nakahanda tayo makipaggera sa China. Siyempre magagalit yung sa kabila. Eh ngayon, dumating itong punto na merong krisis sa langis. Meron bang maitutulong ang China sa atin? Naku, malaki po ang maitutulong ng China. Hindi lamang po sa supply ng langis o supply ng krudo. Kung hindi sa supply ng fertilizer, alam niyo ba na sa nagdaang mga taon, ang China ang pinakamalaking source natin ng supply ng fertilizer para sa ating magsasaka. At ang fertilizer, isa sa byproduct po yan ng langis. Eh kung hindi na po sila mag-supply dito sa atin, at sabihin nilang wala na kami may bibenta sa inyo, maaari nilang sabihin na ay gusto rin naming i-reserve pa ito sa amin. Eh ano mangyayari sa ating mga magsasaka? So sabi ko, ito na yung tamang panahon na itong mga leaders natin dito sa Pilipinas, kung sino man po yung mga naatasan po dyan, ang Department of Foreign Affairs ba, Department of Energy, Department of Agriculture, o siguro pati na rin ang Department of National Defense, ay mag-ingat po sila sa kanilang pakikipag-uusap at pakikitungo dito sa mga opisyal po ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas dahil sila yung nasa frontline dito at siyempre yung kanilang ugnayan sa mismong leadership ng China. Dahil sila ang may maitutulong sa atin, ang China. Ganyan din ang Russia. Malaki rin po ang maitutulong ng Russia sa atin kasi sila nga po ang panggagalingan ng supply. So sasabihin ng Russia sa China na, oh, yung bibigyan namin sa yung mga langis na bibilhin ninyo ay pag magbenta kayo sa Southeast Asia, isama nyo yung Pilipinas sa inyong magiging mga parokyano o pagbebentahan nyo ng langis. Makakatulong din po sa atin ang Malaysia. Ang Malaysia po, malaki rin po yung supply po dyan. Pero alam po nyo, ang Malaysia, sensitibo po sila dito sa usapan pagdating sa Muslim Mindanao. Kaya nga po sila yung naging parang mediator ng MILF at saka
ng Government of the Philippines para nagkaroon ng kapayapaan po dyan at naitatag yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So tinitignan nila kung ano ba ang ginagawa ng ating gobyerno sa kapatid nating mga Muslim dyan sa Mindanao. Tama ba yung pagtrato ng Government of the Philippines dito sa grupo ng MILF, dyan sa usapan sa BARM? May konting tampo yung mga grupo ng MILF dyan sa nangyari dyan nung nakaraang taon. At tinitignan din ng Malaysia yan, lalong-lalo na yung Prime Minister nila dyan, si Prime Minister Anwar Ibrahim, ay malapit po ang puso niyan sa Pilipinas. Sa totoo lang, ilang beses ko na rin pong nakausap yan. At mahal niya ang Pilipinas, pero siyempre titignan niya ano bang ginawa ng Government of the Philippines sa ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao. So these are the things na kailangan po nating bigyan ng pansin, yung tinatawag nating make the foreign relations warmer with other countries, and yung issue ng geopolitics, laging meron po yung kaakibat na epekto.